Ang katahimikan sa loob ng bahay ng mga Del Rosario sa Tagaytay ay isang uri ng parusa. Mabigat ito nanunuot sa bawat siwang ng mamahaling kahoy at sa pagitan ng malalamig na baldosa ng marmol. Dati ang bawat sulok ng bahay na ito, isang obra maestrang idinisenyo, mismo ni Mateo, para sa kanyang pamilya ay binalot sa musika. Ang halakhak ng kanyang asawang si Isabela, ang malamyos na himig mula sa grand piano, ang masayang hiyaw ng kanilang anak na si Maya. Ngayon, tanging ang ugong ng hangin mula sa lawa ng Taal ang pumupuno sa bawat silid, isang ugong na parang pagluluksa. Hindi ko na po kaya, Senyor Mateo. Ang nanginginig na boses ni Rowena, ang ika-9 na tagapag-alaga, sa loob lamang ng 2 taon, ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo siya sa may pinto, bit-bit ang kanyang mga gamit sa isang maliit na bag, at ang mga matay namumugto sa takot at pagod. Sinaktan ka ba niya, tanong ni Mateo, ngunit alam na niya ang sagot. Ang boses niya'y walang emosyon, isang kalmado at pagod na pagtanggap sa isa na namang kabiguan. Umiling si Rowena, lalong napaiyak. Hindi po, hindi naman pisikal, pero ibinato niya sa akin ito. Itinaas niya ang isang maliit na bagay na gawa sa kahoy, isang metronome. Ang lumang metronome ni Isabela na may mga gasgas na gawa ng panahon at ng maliliit na kamay na dati masayang pinaglalaruan ito. Alam ko pong mahalaga to sa inyo, sa inyong mag-ina. Pasensya na po. Hindi kumibo si Mateo. Tinitigan niya ang metronome, ang maliit na pendulong nakahinto na parang isang pusong tumigil sa pagtibok. Ito ang simbolo ng lahat ng nawala. Sa kanya ang ritmo, ang oras, ang musika. Senyor, hindi po galit ang anak ninyo. Humihikbing, sabi ni Rowena. Nasasaktan siya at hindi ko alam kung paano aabutin ang sakit na yon. Paumanhin po talaga. Wala nang sinabi pa si Mateo. Tumango lang siya. Walang saysay na pakiusapan pa si Rowena na manatili. Nakita na niya ang itsurang yon sa 8 pang nauna sa kanya. Ang itsura ng isang taong sumuko na. Hinintay niyang maisara ang pinto at ang tunog ng pagsara nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang paalala ng isa na namang paglisan. Naiwan siyang mag-isa sa sala, napapalibutan ng mga multo ng nakaraan. Ang tingin niya'y napako sa grand piano, sa gitna ng silid, na babalot ng puting kumot na parang isang bangkay. 2 taon na itong hindi nagigising sa pagtulog. 2 taon na mula nang huling haplusin ng mga daliri ni Isabela ang mga tiklado nito. 2 taon na mula nang ang aksidenteng iyon ay hindi lang kumuha sa buhay ng kanyang asawa, kundi pati na rin sa kakayahan ni Maya na maglakad at sa kakayahan ni Mateo na lumikha. Lumakad siya patungo sa kanyang studio, isang silid na may malalaking bintanang salamin na tanaw ang perpektong kuno ng Bulkang Taal. Dati dito siya nagsusulat ng kanyang mga komposisyon, mga symphony na nagbigay sa kanya ng parangal at pagkilala sa buong mundo. Ngayon, ang silid ay museo ng kanyang kabiguan. Sa ibabaw ng music stand naroon pa rin ang huling piyesa na kanyang isinusulat, isang symphony para kay Isabela. Hindi natapos. Ang mga nota ay nakasulat hanggang sa kalagitnaan lamang ng isang bar na biglang naputol tulad ng buhay ng kanyang asawa. Napapikit si Mateo ang dibdib, ay pinipiga ng pamilyar na bigat ng pagsisisi. Kung sana'y hindi siya nagpumilit na sila ang magmaneho pauwi sa gabing iyon. Kung sana'y napansin niya ang truck na nawalan ng preno. Kung sana. Ang mga kung sana ang bumubuo sa bawat araw niya. Ang mga ito ang nagpatigil sa musika sa loob niya. Paano kalilikha ng kagandahan kung ang kaluluwa mo ay puno ng kaguluhan? Paano ka magsusulat ng mga nota ng pag-asa kung ikaw mismo ay nalulunod sa kawalan nito? Kape po, senyor. Napamulat si Mateo. Si Manang Lita ang kanilang kasambahay. Nakasama na nila mula pa noong ikasal sila ni Isabela ay may dalang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mukha na may mga guhit na ng karanasan ay puno ng pag-aalala.
Siya ang tanging hindi umalis ang tahimik na saksi sa unti-unting pagguho ng pamilyang ito. Salamat Manang, sabi niya. Tinatanggap ang tasa. Senyor, mahinang sabi ni Manang Lita, ang mga nurse at therapist na kinukuha ninyo, magagaling sila sa katawan. Pero baka hindi iyon ang kailangan ni Maya ngayon. Tumingin si Mateo sa matanda. Ang mga matay pagod. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan niya ng physical therapy. Kailangan niyang lumakas. Umiling si Manang Lita. Ang kailangan niyang gumaling ay hindi ang mga binti niya, senyor. Iyon ay sugat na nakikita. Ang mas malalim na sugat ay nasa loob. Itinuro niya ang kanyang dibdib, ang puso. Kailangan ni Maya ng isang taong marunong maghilom ng puso. Isang taong kayang pakinggan ang musikang hindi naririnig. Musikang hindi naririnig. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Mateo. Siya isang kompositor ay hindi na marinig ang sarili niyang musika. Paano niya maririnig ang sa kanyang anak? Wala nang natitirang ahensya na hindi ko pa natawagan, Manang. Lahat sila'y sumusuko. Baka po ang hinahanap ninyo ay wala sa mga ahensya, sagot ng matanda bago magpaalam. Naiwan muli si Mateo sa katahimikan. Ngunit ngayon may bago siyang naririnig. Isang tunog mula sa itaas, mula sa silid ni Maya. Hindi ito iyak, hindi ito sigaw. Isang paulit-ulit na tunog. Tuk, tuk, tuk. Kinilabutan siya. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan, bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa tapat ng nakasaradong pinto ng silid ni Maya. Idinikit niya ang kanyang tainga sa kahoy. Tuk, tuk, tuk. Ang tunog ng metronome. Ibinabagsak ito ni Maya ng paulit-ulit sa pader. Isang galit na ritmo. Isang sirang kumpas. Isang awit ng pagkasira. Sumandal si Mateo sa pinto, ipinikit ang mga mata, at hinayaang lamunin siya ng bahay na walang musika. Ang tanging naririnig niya ay ang sirang ritmo mula sa loob ng silid at ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang sariling puso. Pareho silang nakakulong, pareho silang nasasaktan, at sa sandaling iyon, inamin niya sa sarili na wala siyang kaalam-alam kung paano sila muling magiging buo. Lumipas ang ilang araw na puno ng parehong nakabibinging katahimikan. Tinawagan ni Mateo ang lahat ng natitirang ahensya sa Maynila, pati na ang mga nasa karatig lalawigan. Ang sagot ay iisa-isang magalang na pagtanggi. Ang pangalan ni Maya del Rosario ay naging isang babala sa mundo ng mga tagapag-alaga. Isang kaso na walang gustong sumubok, isang pamilyang masyadong basag para buuin. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang huling sinabi ni Manang Lita. Baka po ang hinahanap ninyo ay wala sa mga ahensya. May pag-aalinlangan tinanong niya ang matanda kung may kilala ito. May ibinigay si Manang Lita na isang pangalan at numero, isang malayong pamangkin daw sa probinsya ng Laguna, isang dating guro sa special education. Ang huling baraha ni Mateo. Ang huling hibla ng pag-asa. Kaya naman nang tumunog ang intercom sa tarangkahan, isang maulap na umaga, bumaba si Mateo na may mabigat na puso, handa na para sa isa na namang kabiguan. Inaasahan niyang makita ang isang babaeng mukhang strikto o di kaya'y isang batang-bata na naghahanap lang ng trabaho. Ngunit ang babaeng pinapasok ni Manang Lita sa kanilang sala ay iba. Ang pangalan niya ay Eliana, ngunit mas gusto raw siyang tawaging Eli. Wala siyang dalang magarbong bag, tanging isang bayong na nilala. Ang kanyang suot ay isang simpleng blusa at pantalon, malayo sa mga uniforme ng mga naunang tagapag-alaga. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng simple at sa kanyang mukha ay may isang kapayapaan na tila hindi nababagay sa bigat ng atmosfera sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata, higit sa lahat, ay kalmado at mapagmasid. Hindi ito tumingin sa mga mamahaling palamuti o sa laki ng bahay. Tumingin ito ng diretso kay Mateo. Magandang umaga po, Senyor Mateo. Bati niya ang boses ay mahinahon. Maupo ka, sabi ni Mateo. Ang boses ay formal at malamig.
Umupo siya sa tapat nito at sa pagitan nila ay isang mesang salamin na sumasalamin sa kanilang dalawa, isang lalaking wasak at isang babaeng buo. Inilatag ni Mateo ang kanyang mga baraha, ang kanyang nakahandang listahan ng mga pagsubok. Diretsahan na tayo, Miss Eliana. Ang anak ko si Maya ay 8 taong gulang. 2 taon na siyang hindi makalakad dahil sa isang aksidente. Mayroon siyang itinakdang physical therapy schedule 2 beses sa isang araw. May mga gamot siyang kailangang inumin sa eksaktong oras. Madali siyang magalit. Hindi siya nakikipag-usap. Ang huling siyam na tagapag-alaga ay hindi tumagal ng higit sa ilang buwan. Ang kailangan ko ay isang taong susunod sa mga patakaran, magpapatupad ng disiplina at hindi susuko sa kanya. Habang nagsasalita si Mateo matiyagalang na nakikinig si Eli, hindi siya sumusulat o tumatango. Nakatitig lang siya sa kanya na para bang ang binabasa niya ay hindi ang listahan ng mga tungkulin, kundi ang kaluluwa ng lalaking nasa harapan niya. Nang matapos si Mateo, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Inaasahan ni Mateo na magtatanong si Eli tungkol sa sweldo, sa mga araw ng pahinga o sa kalagayan ni Maya. Ngunit ang tanong ni Eli ay bumasag sa lahat ng kanyang inaasahan. Senyor Mateo, mahinahon niyang tanong bago po ang lahat ng ito. Ano po ang himig na nagpapakalma sa kanya dati? Natigilan si Mateo. Sa lahat ng mga profesional na nakausap niya, mga doctor, therapist, nurse, walang sino man ang nagtanong niyon. Ang mga tanong nila ay palaging tungkol sa mga sintomas, sa mga limitasyon sa problema. Ngunit ito, ang tanong na ito ay tungkol sa isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Isang himig. Biglang bumalik sa isip niya ang isang alaala na matagal na niyang pilit kinakalimutan dahil sa sakit na dulot nito. Ang imahe ni Isabela na nakaupo sa piano habang kinakandong si Maya na noon ay 3 taong gulang pa lamang. May isang simpleng lullaby, isang kundiman na isinulat ni Mateo para sa kanila na palaging hinuhuni ni Isabela kapag umiiyak si Maya. Ang himig na yon ay laging nagpapatigil sa mga luha ng bata na para bang mahika. Ang alaala ay dumaan na parang kidlat, matamis at masakit ng sabay. Napalunok si Mateo, hindi makapagsalita. Ang tanong ni Eli ay hindi lang isang tanong. Isa itong susi na nagbukas ng isang pinto na matagal na niyang isinara at nilagyan ng kandado. Nang makita ni Eli ang pagbabago sa mukha ni Mateo, hindi na niya ipinilit pa. Nagpatuloy siya na para bang wala siyang napansing kakaiba. Hindi ko po kailangang makita si Maya ngayon. Muling nagulat si Mateo. Ano? Paano mo malalaman kung kaya mo ang trabaho kung hindi mo siya makikita? Ang isang bata po ay salamin ng kanyang tahanan, sagot ni Eli. Gusto ko po munang makilala ang bahay na tinitirhan niya. May pagtataka, ngunit pumayag si Mateo. Tumayo si Eli at dahan-dahang naglakad sa sala. Hinahaplos ang ibabaw ng piano na nababalutan ng kumot. Dumungaw siya sa bintana, tinitigan ang hardin na perpektong inalagaan, ngunit walang buhay. Maaari po ba akong maglakad sa hardin, tanong niya. Tumangulang si Mateo at sinundan ito ng tingin. Mula sa bintana ng kanyang studio, pinanood niya ang babae na maglakad sa damuhan. Huminto ito sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, pinulot ang isang nahulog na bulaklak, at inamoy ito. May kapayakan sa bawat kilos niya, isang katahimikan na sumisigaw sa gitna ng ingay sa isip ni Mateo. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Eli sa may pinto. Napakaganda po ng bahay ninyo, senyor. Perpekto, sabi niya, ang mga mata ay nakatingin sa kabuuan ng istruktura. Pero minsan, ang mga pinakamatibay na pader ang siyang pinakamahigpit na kulungan. Ang mga salitang yon ay tumama kay Mateo na parang sampal. Siya ang lumikha ng mga pader na yon. Ang bahay na ito, na dati simbolo ng kanyang pagmamahal, ngayon ay naging isang kulungan para sa kanyang anak
at sa sarili niyang kaluluwa. Tawagan niyo na lang po ako kung sa tingin ninyo ay ako na ang kailangan ninyo at ng anak ninyo, sabi ni Eli bago magpaalam ng magalang. Naiwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng kanyang perpektong kulungan. Naiinis siya. Naiinis siya dahil binasa ng isang estranghero ang kanyang kaluluwa sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit sa ilalim ng inis, may ibang umuusbong isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-uusisa. Tumingin siya sa metronome na nasa ibabaw ng isang mesa pagkatapos ay sa piano na natutulog. Ang tanong ni Eli ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ano ang himig na nagpapakalma sa kanya dati? Sinubukan niyang huniin ang lalabay, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang himig ay nakakulong sa loob niya, tulad nilang dalawa ni Maya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, napaisip si Mateo. Baka nga hindi lakas ng katawan ang kailangan ng kanyang anak. Baka ang kailangan nito ay isang taong marunong maghanap ng nawawalang himig. At baka ang babaeng simpleng iyon mula sa probinsya ang tanging taong nakakaalam kung saan magsisimulang maghanap. 2 araw pagkatapos ng kakaibang panayam, tinawagan ni Mateo si Eliana. Hindi niya sinabi ang tunay na dahilan na ang tanong nito tungkol sa nawawalang himig ay hindi siya pinatulog, na ang mga salita nito tungkol sa kulungan ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Ang sinabi lang niya sa isang boses na formal at kontrolado ay maaari ka nang magsimula bukas. Dumating si Eli kinabukasan dala ang parehong bayong na nilala at ang parehong kapayapaan sa kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan ng pinto sa silid ni Maya ay mahigpit na nakasara. Isang matigas na harang na gawa sa nara isang matibay na simbolo ng pagtanggi ng bata sa mundo sa labas. Ipinakita ni Manang Lita kay Eli ang kanyang magiging silid at pagkatapos ay iniwan sila ni Mateo sa pasilyo sa labas ng kwarto ni Maya. Nakatutok siya sa ingay babala ni Mateo sa mahinang boses. Kapag narinig niyang may kumakatok o tumatawag sa pangalan niya, nagtatapon siya ng mga gamit. Maging maingat ka. Tumango si Eli, tila naiintindihan ang bigat ng babala. Ngunit sa halip na gawin ang inaasahan ng katukin ng pinto o subukang kausapin ng bata, isang bagay na naiiba ang kanyang ginawa. Lumabas siya ng bahay at bumalik na may dalang isang maliit na silyang yantok mula sa hardin. Dahan-dahan at halos walang ingay inilagay niya ito sa pasilyo, ilang talampakan ang layo mula sa pinto ni Maya. Inilagay niya ang silya sa tapat mismo ng isang malaking bintanang tanawang hardin. Umupo siya roon, nakaharap sa bintana at tinalikuran ng pinto. Kumunot ang noo ni Mateo, hindi maintindihan ang estratehiya. Anong ginagawa mo? Naghihintay po simpleng sagot ni Eli, ang tingin ay nakapako sa luntiang tanawin sa labas. Walang nagawa si Mateo kundi iwan siya roon, isang halo ng inis at pag-uusisa ang nararamdaman. Mula sa kanyang studio, sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang kanyang atensyon ay palaging bumabalik sa babaeng tahimik na nakaupo sa labas ng silid ng kanyang anak. Ano ang inaasahan niyang mangyari? Nabubuksan ni Maya ang pinto dahil sa pagtataka. Imposible. Si Maya ay isang ekspertong manlalaro sa larong ito ng paghihintay. Lumipas ang 1 oras, 2. Tanging ang tunog ng hangin at ang malayong huni ng mga ibon ang maririnig. Walang nangyari. Ngunit sa loob ng silid, may isang pares ng mga matang nanonood. Itinulak ni Maya ang kanyang wheelchair palapit sa bintana ng kanyang silid, hindi sa bintanang nakaharap sa hardin, kundi sa mas maliit na bintana sa gilid na tanaw ang pasilyo. Mula roon sa likod ng manipis na kurtina, kitang-kita niya ang anino ng babaeng nakaupo. Hindi ito kumakatok. Hindi ito tumatawag sa pangalan niya. Hindi ito sumusubok na pumasok. Nakaupo lang ito roon tahimik. Kakaiba. Ang lahat ng nauna ay sumubok na sirain ang kanyang pader. Ang isang ito ay tila hindi man lang ito napapansin.
Pagkatapos ng tanghalian, muling bumalik si Eli sa kanyang pwesto. Sa pagkakataong ito, may dala siyang libro. Ngunit hindi niya ito binasa. Nakatingin lang siya sa labas sa isang malaking bugambilya na namumulaklak ng sagana sa gilid ng bahay. Ang matingkad na kulay rosas na mga bulaklak nito ay kaakit-akit, ngunit ang mga sanga nito ay puno ng matutulis na tinik. Maya-maya nagsalita si Eli, ngunit hindi kay Maya, hindi rin sa sarili niya. Nakikipag-usap siya sa mga bulaklak. Alam niyo, ang gaganda ninyo, sabi niya sa mahinang boses, sapat lang na marinig kung may nakikinig sa kabilang pinto. Ang tingkad ng kulay ninyo, parang apoy. Pero napansin ko ang dami ninyong tinik. Bawat sanga ninyo may pananggalang. Huminto siya sandali na para bang naghihintay ng sagot mula sa halaman. Siguro pagpapatuloy niya, kaya may tinik kayo ay para protektahan ang sarili ninyo. Masyado kayong maganda, masyadong masilan. Kapag may sumubok na pitasin kayo, nang basta-basta masasaktan na sila, iyon ang paraan ninyo para sabihing, mag-ingat ka. Hindi ako basta-basta nakukuha. Tama ba? Sa loob ng silid na pahinto si Maya sa pag-ayos ng kanyang mga manika. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy ng pinto. Narinig niya ang bawat salita. Isang usapan tungkol sa mga bulaklak na may tinik. Isang kwento tungkol sa kagandahan na nagtatago sa likod ng pananggalang. Isang kwento tungkol sa kanya. Pero alam niyo, dagdag pa ni Eli, ang boses ay may lambing. Kahit puno kayo ng tinik, hindi maitatago ang ganda ninyo. Nakikita pa rin. At ang mga taong matyaga, ang mga taong marunong mag-ingat, sila lang ang makakalapit sa inyo nang hindi nasusugatan. Sila lang ang makakakita kung gaano kayo kaganda sa malapitan. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay narinig ni Maya ang mahinang tunog ng pagtayo ng silya at mga yabag na papalayo. Sumilip siya sa maliit na siwang sa ilalim ng kanyang pinto. Nakita niya ang laylayan ng pantalon ng babae na naglalakad palayo sa pasilyo. Kinagabihan, habang hinahanda ni Manang Lita ang hapunan, nakita ni Mateo si Eli sa may hardin, dinidiligan ang mismong bugambilya na kinausap nito kanina. Anong plano mo? Hindi na napigilang itanong ni Mateo. Habang buhay ka na lang bang uupo sa labas ng pinto niya at makikipag-usap sa mga halaman? May bahid ng sarkasmo sa kanyang boses, isang depensa laban sa isang paraan na hindi niya maintindihan. Ngumiti si Eli, isang maliit at tipid na ngiti habang pinapagpagan ng lupa sa kanyang mga kamay. Ang mga pader po ay hindi laging gawa sa kahoy o semento, senyor. Minsan, gawa ito sa takot. At ang takot ay hindi natitinag ng lakas o sigaw. Natitinag ito ng pasensya. Hindi na muling kumibo si Mateo. Kinabukasan ng ritual ay naulit. Dumating si Eli, umupo sa kanyang silya at tumanaw sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsimula siyang humuni. Isang simpleng himig, isang pamilyar na katutubong awit. Ang bahay kubo. Huni lang, walang salita. Ang simple at paulit-ulit na melodiya ay lumikha ng isang payapang tunog sa pasilyo. Sa loob ng silid nakikinig si Maya. Ang himig ay simple, halos pambata. Ngunit sa katahimikan ng bahay, ito'y parang isang alon na dahan-dahang humahampas sa pader ng kanyang pag-iisa. Isang tunog na hindi nagbabanta, hindi naguutos. Isang tunog na payapa. Nang dumating ang hapon, oras na para umuwi si Eli, tumayo siya, inayos ang kanyang gamit at nagsimulang maglakad palayo sa pasilyo. Handa na siyang bumaba ng hagdan. Ngunit bago siya makalayo, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Isang tunog na iba sa lahat ng narinig niya sa bahay na yon. Ang tunog ng isang trangka na dahan-dahang binubuksan. Creak. Huminto si Eli sa paglakad. Nanatili siyang nakatayo, hindi gumagalaw, hindi lumingon. Pinakiramdaman niya ang hangin, ang puso niya'y kalmado. Ang pinto ay bumukas ng 1 pulgada lang. Sapat lang para makita ang isang maliit na bahagi ng madilim na silid at marinig ang isang boses
na hindi pa naririnig ni Mateo sa loob ng maraming buwan. Mahina ito garalgal dahil sa hindi paggamit ngunit malinaw. Babalik ka pa ba? Ang tanong ay simple ngunit puno ng bigat. Hindi ito tanong tungkol sa trabaho. Ito ay tanong tungkol sa pangako, tungkol sa pag-asa. Ito ang tanong ng isang batang napagod ng maiwan. Ang tanong ni Maya ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang mahinang sinulid ng koneksyon sa malawak na karagatan ng katahimikan. Hindi lumingon si Eli, bagkus sumagot siya habang nakatalikod pa rin ang boses ay kalmado at hindi nagpapakita ng anumang pananabik. Oo, babalik ako bukas, sabi niya. Dito lang ulit ako uupo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglakad, iniwan ang bahagyang nakabukas na pinto. Narinig niya ang mahinang pag-click ng trangka na muling isinasara. Isang maliit na tagumpay, ang unang nota sa isang piyesang matagal nang nawawala. Sa mga sumunod na araw ang ritual ay nagpatuloy ngunit may unti-unting pagbabago. Hindi na kailangang magsalita ni Eli sa mga bulaklak. Minsan magbabasa siya ng libro ng malakas mga kwento tungkol sa mga ibong malayang lumilipad o mga bituing naglalakbay sa kalawakan. Minsan maglalabas siya ng papel at lapis at magdodrawing habang isinasalaysay ang kanyang iginuguhit. Ito ay isang malaking puno, sasabihin niya. Ang mga ugat niya ay malalim na nakabaon sa lupa, kaya kahit gaano kalakas ang hangin, hindi siya natutumba. Laging nakabukas ng bahagya ang pinto ni Maya. Hindi nagsasalita ang bata, ngunit nakikinig. Sumisilip, umuusisa. Pinagmamasdan niya ang babaeng ito na hindi siya pinipilit, hindi nag-uutos, hindi nagpapakita ng awa. Isang hapon, habang nagdodrawing si Eli ng isang ilog, narinig niya ang boses ni Maya mula sa siwang ng pinto. Dapat may mga isda. Napangiti si Eli. Oo nga, ano? Anong kulay ng mga isda ang gusto mo? Kahit ano, sagot ng bata at muling isinara ang pinto. Kinabukasan iginuhit ni Eli ang isang ilog na puno ng makukulay na isda. Iniwan niya ang drawing sa labas ng pinto bago siya umuwi. Kinaumagahan pagdating niya, wala na ang papel doon. Dahan-dahan ang pinto ay bumubukas ng mas malaki. Nagsimulang mag-usap ang dalawa kahit may harang pa ring pinto sa pagitan nila. Mga usapan tungkol sa mga bituin sa mga hayop, sa mga paboritong kulay. Hindi kailanman tinanong ni Eli si Maya kung bakit ayaw nitong lumabas o kung ano ang nararamdaman nito. Ang mga tanong niya ay laging tungkol sa mga bagay sa labas ng kanilang dalawa, sa isang mundong malawak at puno ng posibilidad. Sa mga panahong ito, palaging nasa kanyang studio, si Mateo nagkukunwaring nagtatrabaho. Ngunit ang totoo, nakikinig siya. Bawat salita, bawat halakhak na paminsan-minsan ay nakakawala mula sa lalamunan ng kanyang anak, ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang musikang matagal na niyang hindi naririnig. Isang araw sa wakas, bumukas ng tuluyan ng pinto. Lumabas si Maya sa kanyang wheelchair. Ang mukha ay seryoso na, para bang isang reyna na lumalabas sa kanyang kastilyo. Hindi siya tumingin kay Eli. Bagkus itinulak niya ang kanyang wheelchair papunta sa pasilyo, patungo sa hagdanan. Huminto siya sa may itaas na palapag at mula roon ay tinanaw ang sala sa ibaba. Sinundan siya ni Eli, naglalakad ng may pag-iingat ilang hakbang sa likuran niya. Ang mga mata ni Maya ay nakapako sa isang bagay. Sa sentro ng sala, sa grand piano na nababalot ng puting kumot, ang piano, ang dambana ng mga alaala, ang libingan ng musika. Bakit may takip yan? Tanong ni Maya. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Sa unang pagkakataon, lumapit si Eli at tumabi sa wheelchair ni Maya. Hindi ko alam, sagot niya ng matapat. Siguro para hindi maalikabukan. Umiling si Maya. Dati wala yang takip. Hindi sumagot si Eli. Hinayaan niya lang ang bata na titigan ng piano. Ang katahimikan ay puno ng mga hindi sinasabing salita. Nang gabing iyon, tinanong ni Eli si Manang Lita tungkol sa piano habang naghahanda sila ng hapunan. Naku iha, buntong hininga ng matanda.
Diyan nabuo ang pinakamagagandang musika sa bahay na to. Diyan nagtutugtugan si Senyor Mateo at ang yumaong senyora. Si Senyor sa pagsusulat, si Senyora sa pagtugtog. Pagkatapos ng aksidente, ipinagbawal na ni Senyor na galawin yan. Maging ang pagpunas ng alikabok ayaw niya. Siya mismo ang naglagay ng kumot na yan. Parang isinara na rin na niya ang kaba ng kanilang mga alaala. Naintindihan ni Eli, ang piano ay hindi lang isang instrumento. Ito ay isang sagradong lugar, isang simbolo ng pag-ibig na nawala at ng buhay na nagbago. Kinabukasan hindi na umupo si Eli sa pasilyo. Dinala niya ang kanyang silya sa sala, malapit sa piano, ngunit hindi masyadong malapit. Doon siya umupo at muli nagsimula siyang humuni. Sa pagkakataong ito, hindi bahay kubo. Isang himig na hindi pamilyar malungkot, ngunit may pag-asa. Lumabas si Maya sa kanyang silid at tinanaw siya mula sa itaas. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba siya gamit ang maliit na elevator na ipinakabit ni Mateo para sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito nang mag-isa sa loob ng maraming buwan. Itinulak niya ang kanyang wheelchair sa sala, huminto ilang talampakan mula kay Eli. Ano yan? Tanong niya tumutukoy sa himig. Hindi ko alam, sagot ni Eli. Gawa-gawa ko lang. Tinitigan ni Maya ang piano. Pagkatapos ay tumingin siya kay Eli. Kaya mo bang tumugtog? Umiling si Eli. Marunong ako pero kaunti lang. Hindi kasing galing ng mga magulang mo. Ang pagbanggit sa kanyang mga magulang ay hindi nagpagalit kay Maya. Bagkus tumango ito na para bang isang katotohanang matagal na niyang tanggap. Nagpatuloy ang ganitong eksena sa loob ng isang linggo. Si Maya sa sala nanonood, si Eli sa kanyang silya, humuhuni ng mga bagong himig. Hindi nila pinag-uusapan ng piano. Ngunit ang presensya nito ay laging nandoon isang tahimik na higante sa gitna nila. Isang gabi nagising si Mateo sa isang tunog na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang nota, isang solong nota ng piano, mahina at nag-aalangan na umaling-awngaw sa katahimikan ng gabi. Ting! Sinundan ito ng isa pa. Ting! Dahan-dahan bumangon si Mateo mula sa kanyang kama. Sinundan niya ang tunog, ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Pagdating niya sa may pinto ng kanyang silid, sumilip siya sa sala sa ibaba. At doon sa liwanag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana, nakita niya ito. Inangat ng bahagya ni Maya ang puting kumot. Nasa wheelchair pa rin siya, ngunit naisulong niya ito hanggang sa pinakadulo ng piano. Inunat niya ang kanyang munting braso at sa abot ng kanyang makakaya, hinaplos ng kanyang hintuturo ang isang tiklado. Ting! Isang nota lang. Ngunit sa bahay na yon na matagal nang walang musika, ang isang notang yon ay parang isang buong symphony, ang tunog ng isang bagay na muling nagsisimulang mabuhay. Nakatayo lang si Mateo sa dilim, hindi makagalaw. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isang halo ng matinding sakit at isang kislap ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang anak, ang kanyang munting Maya, ay sinusubukang gisingin ang natutulog na higante. Sinusubukan nitong ibalik ang musikang matagal nang nawala. Ang mga gabing pagtugtog ni Maya ay naging isang lihim sa pagitan niya at ng gabi. Ngunit para kay Mateo, na palaging nagigising sa unang ting ng piano, ito ay isang ritual na parehong nagpapahirap at nagbibigay pag-asa. Ang bawat nota ay isang saksak sa kanyang puso, isang paalala kay Isabela. Ngunit ito rin ay isang patunay na may buhay pa sa loob ng kanyang anak, isang himig na gustong kumawala. Napansin ni Eli ang pagbabago sa mood ni Maya tuwing umaga. May kakaibang kislap sa mga mata nito, isang bagong determinasyon. Isang araw, habang nag-aayos sila ng mga bulaklak sa isang florera, hinarap ni Eli si Mateo.
Senyor Mateo, sabi niya habang inaalis ang mga tinik sa tangkay ng isang rosas. Nilikha ninyo ang isang napakagandang mundo para kay Maya sa loob ng bahay na ito. Ligtas siya rito. Komportable. Ngunit ang isang ibon na laging nasa hawla ay hindi matututong lumipad. Tumingin si Mateo sa kanya, ang mga matay nagtatanong. Ano ang punto mo, Ellie, sa darating na linggo? Ay may pagtitipon ng inyong pamilya? Hindi po ba, tanong ni Ellie? Narinig niya ito mula kay Manang Lita. Ang kaarawan ng inyong ama. Tumango si Mateo, isang mabigat na damdamin ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi kami pupunta. Mahihirapan lang si Maya. Siya po ba ang mahihirapan o kayo? Ang tanong ni Ellie ay direkta at walang paligoy. Nasaktan si Mateo, ngunit alam niyang may katotohanan ito. Iniwasan niya ang mga pagtitipon ng pamilya sa loob ng 2 taon. Ayaw niyang makita ang mga tingin ng awa mula sa kanyang mga kapatid, ang mga bulungan ng kawawa naman, ang mga awkward na pagtatangkang maging normal sa harap ng isang batang naka-wheelchair. Pinoprotektahan ko lang siya, mahinang sagot ni Mateo. Minsan ang sobrang proteksyon ay nagiging hadlang, sabi ni Ellie. Paano niya makikita ang mundo kung palagi ninyo siyang itinatago mula rito? Paano niya malalaman ang kanyang lakas kung hindi ninyo siya hahayaang harapin ang mga kahinaan? Hinawakan ni Eli ang rosas, ngayon ay wala ng tinik. Panahon na po para ipakita sa mundo at sa kanya na si Maya ay hindi lang isang batang may kapansanan. Siya ay si Maya. Sa loob ng ilang araw, pinag-isipan ni Mateo ang sinabi ni Ellie. Sa huli, kahit labag sa kanyang kalooban, nagpasya siyang subukan. Kinakabahan, kinausap niya si Maya tungkol sa party. Ang reaksyon ng bata ay isang halo ng takot at kaunting kaba. Ngunit nang sabihin ni Mateo na si Ellie ay sasama sa kanila, pumayag ito. Ang araw ng salo-salo ay dumating. Ang bahay ng mga magulang ni Mateo sa Alabang ay puno ng tao, ng tawanan at ng tugtugan, lahat ng bagay na wala na sa tahanan ni Mateo at Maya. Gaya ng kinatatakutan ni Mateo, ang pagdating nila ay parang nagpatigil sa oras. Ang mga tawanan ay humina. Ang mga mata ay napunta sa kanila kay Mateo na mukhang pagod at mas matanda kaysa sa kanyang edad, at kay Maya na maliit at marupok sa kanyang wheelchair. Mateo, buti nakarating kayo, bati ng kanyang ina. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng awa para kay Maya. Kawawa naman ang bata, narinig niyang bulong ng isang tiyahin. Ang tapang mo, insan, na dinala mo siya, sabi ng isa niyang pinsan, na para bang ang paglabas ni Maya sa publiko ay isang pambihirang gawa ng kabayanihan. Bawat salita ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa balat ni Mateo. Nakita niya ang pagbabago sa postura ni Maya. Ang kaninang tuwid na likod ay unti-unting kumukuba. Ang mga kamay na kanina'y nakapatong sa kanyang kandungan ay mahigpit na ngayong nakakuyom. Umiiksi ang kanyang paghinga. Hinawakan ni Eli ang balikat ng bata. Okay ka lang, bulong niya. Tumango lang si Maya, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa sahig. Sinubukan ni Mateo na maging normal. Ngumiti siya, nakipag-usap, ngunit ang kanyang mga pandama ay nakatutok kay Maya na para bang anumang oras ay maaaring mabasag ang bata. Dinala nila si Maya sa isang tahimik na sulok, malayo sa karamihan, kung saan maaari siyang magmasid nang hindi pinagmamasdan. Sa gitna ng pagtitipon, umupo ang isa sa mga tiyuhin ni Mateo, si Tito Anton, sa piano sa sala. Si Tito Anton ay mahilig magpasikat at sinimulan niyang tugtugin ang isa sa mga pinakasikat, ngunit pinakasimpleng komposisyon ni Mateo, isang piraso na isinulat niya para sa isang patalastas noon. Ang mga daliri ni Tito Anton ay nagkamali sa ilang mga nota, ngunit walang sino mang nakapansin maliban kay Mateo. Sanay na siyang marinig ang kanyang mga obra na tinutugtog ng may mali. Ngunit habang nakikinig siya, isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Mali po. Ang boses ay mahina, halos isang bulong, ngunit sa sulok kung nasaan sila, ito'y malinaw.
Galing ito kay Maya. Tumingin si Mateo at Ellie sa bata. Si Maya ay nakatingin nang diretso sa kanyang tiyuhin sa piano, ang nooy nakakunot. Mali po ang nota ulit ni Maya, mas malakas ng kaunti. Dapat F sharp, hindi F natural. At ang tempo masyadong mabilis. Dapat andante. Natigilan si Tito Anton sa pagtugtog na rinig ang komento. Tumingin siya sa direksyon nila nagtataka. Ang ilang malapit na kamag-anak ay napatingin din. Ano yun? Hidya tanong ng tiyuhin, medyo napahiya. Namula ang mukha ni Maya biglang nahiya sa atensyon. Yumuko siya at umiling. Ngunit si Mateo ay hindi makapaniwala. Hindi lang ang pagkakamali sa nota ang narinig ni Maya, kundi pati na rin ang maling tempo, andante. Isang teknikal na termino sa musika. Saan niya iyon natutunan? Mula sa pakikinig sa kanila ni Isabela, dati ang kanyang pandinig. Ito ay perpekto. Isang absolutong pandinig, isang pambihirang regalo. Ngumiti si Mateo isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Lumapit siya sa kanyang tiyuhin. Pasensya na tito. Tama ang anak ko. May tenga ng isang tunay na musikero yan. Sinubukan ni Tito Anton na itama ang piyesa, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay sumuko na lang at tumawa. Ang atensyon ay nawala na kay Maya, ngunit ang nangyari ay nag-iwan ng marka. Sa pag-uwi nila, tahimik ang kotse, ngunit hindi ito ang mabigat na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-iisip. Nang nasa bahay na sila at inihahanda na ni Ellie si Maya para matulog, hindi napigilan ni Mateo na purihin ang anak. Ang galing mo kanina, anak. Narinig mo kaagad ang mali ni tito mo. Hindi ngumiti si Maya, nagalit po ba siya? Hindi, anak. Humanga siya, sabi ni Mateo. Humanga kaming lahat. Tumingin si Maya sa kanyang ama. Ang mga mata ay seryoso. Ayoko pong bumalik doon, Papa. Bakit? Dahil sa mga tingin nila, sagot ng bata. Para akong isang laruang sira na kinakaawaan nila. Ang mga salitang yon ay tumama ng husto kay Mateo. Iyon din mismo ang nararamdaman niya. Ngunit sa gitna ng sakit, mayroon siyang bagong nakita. Oo, nakita ng mundo ang isang batang may kapansanan. Ngunit sa isang saglit, narinig din nila ang isang henyo. Sa unang pagkakataon, naisip ni Mateo na marahil ay tama si Ellie. Hindi niya kailangang protektahan si Maya mula sa mundo. Kailangan niyang tulungan si Maya na ipakita sa mundo kung sino talaga siya. Isang bulaklak na may tinik oo, ngunit sa likod ng mga tinik na yon ay isang pambihirang ganda na naghihintay lang na mamukadkad. Ang gabi ng salo-salo ay nag-iwan ng isang kakaibang lasa sa bibig ni Mateo. May pait ng awa mula sa kanyang mga kamag-anak, ngunit mayroon ding tamis ng paghanga sa pambihirang kakayahan ni Maya. Ang absolutong pandinig ng kanyang anak ay isang liwanag na kumislap sa mahabang gabi ng kanyang pagdadalamhati. Ito'y isang piraso ng kanyang minamahal na si Isabela, isang pamana na nabubuhay sa kanilang anak. Sa sobrang pananabik, hindi na niya napigilan ang sarili. Kinabukasan pagkatapos umalis ni Ellie, pumasok si Mateo sa silid ni Maya. Dala niya ang isang lumang aklat ng mga piyesa ng piano, mga simpleng etude na ginagamit ng mga nagsisimula. Maya sabi niya ang boses ay puno ng sigla na matagal nang nawala. Naisip ko lang dahil napakagaling ng pandinig mo, baka gusto mong simulan nating pag-aralan ang mga nota. Pwede nating gawin dito sa isang maliit na keyboard, hindi mo kailangang pumunta sa piano sa ibaba. Tumingin si Maya sa libro, pagkatapos ay sa kanyang ama. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pero Papa, ang mga kamay ko. Kahit isang kamay lang muna, sabi ni Mateo, ang isip ay puno na ng mga posibilidad. Ang mahalaga ay masimulan natin. Alam mo ba ang mama mo? Noong 6 na taong gulang pa lang siya, kaya na niyang tugtugin ang buong librong ito gamit ang 2 kamay. Nasa dugo niyo yan. Sigurado akong kayang-kaya mo rin yan kung gugustuhin mo lang. Sinabi niya iyon ng may pagmamahal at pagmamalaki, iniisip na ito'y magiging isang inspirasyon.
Ngunit sa halip na makita ang nangiti sa mukha ni Maya, ang nakita niya ay isang unti-unting pagdidilim. Ang kislap sa mga mata ng bata ay napalitan ng isang anino. Ang pagbanggit sa kanyang ina na laging inilalarawan bilang perpekto at walang kapantay ay hindi naging inspirasyon. Ito'y naging isang mabigat na pasanin, isang pamantayan na kailanman ay hindi niya mararating. Ang kanyang ina ay may 2 kamay na malayang gumagalaw at 2 paang nakakatayo. Siya si Maya ay nakakulong sa isang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi sumusunod sa kanyang isip. Hindi ako si Mama, mahinang sabi ni Maya. Ang boses ay halos pabulong. Ang mga salita ay puno ng bigat. Alam ko anak, mabilis na sagot ni Mateo, hindi napapansin ang pinsalang nagawa na. Ang ibig kong sabihin, mana ka sa kanya. Magaling ka rin. Ngunit huli na. Ang anino ng pagkukumpara ay bumagsak na. Para kay Maya ang sinasabi ng kanyang ama ay kailangan mong maging kasing galing niya. Kailangan mong punan ang puwang na iniwan niya. Isang imposibleng misyon. Mula sa araw na yon, ang maliit na pag-usad na nagawa nila ay biglang nawala. Nagbalik si Maya sa dati. Ang pinto ng kanyang silid ay muling nagsara. Kung hindi man pisikal, ay emosyonal. Naging tahimik siyang muli, malungkot at iritable. Tumanggi siyang tingnan ang aklat ng musika. Kapag sinusubukan ni Mateo na kausapin siya tungkol dito, umiiling lang siya o nagkukunwaring tulog. Pati si Eli ay nahirapan. Ang mga ngiti at paminsan-minsang halakhak ni Maya ay napalitan ng buntong hininga at pag-iwas ng tingin. Ang kanilang mga sesyon sa sala ay naging tensyonado. Anong nangyari, nag-aalalang tanong ni Eli kay Mateo. Isang hapon, nang makita niyang muling tumanggi si Maya na lumabas ng silid. Ikinuwento ni Mateo ang nangyari, ang kanyang pag-asang turuan si Maya at ang pagbanggit niya kay Isabela. Hindi ko maintindihan, sabi niya na, puno ng pagkalito. Sinusubukan ko lang siyang hikayatin. Tumingin si Eli kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, ngunit may bahid din ng lungkot. Senyor Mateo, ang isang rosas ay hindi kailangang maging isang sampagwita para maging maganda. Ang bawat bulaklak ay may sariling ganda, sariling bango. Ano ang ibig mong sabihin? Si Senyora Isabela ay isang magandang alaala, mahinahon na paliwanag ni Eli. Ngunit para kay Maya, siya rin ay isang anino, isang napakalaking anino na hindi niya kayang lampasan. Sa tuwing ikinukumpara ninyo siya sa kanyang ina, ang naririnig niya ay hindi, kaya mo yan, kundi, hindi ka kasing galing niya. Natahimik si Mateo. Ang mga salita ni Eli ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ginigising siya sa isang masakit na katotohanan. Ang kanyang intensyon ay mabuti, ngunit ang epekto ay nakasira. Sa kanyang pananabik na makita ang asawa sa kanyang anak, hindi niya nakita ang anak mismo. Hindi siya kailangang maging ang kanyang ina, pagpapatuloy ni Eli. Kailangan lang niyang maging si Maya. At ang musika ni Maya, kung sakaling piliin niyang tugtugin ito, ay magiging kakaiba at maganda sa sarili nitong paraan. Baka hindi ito kasing perpekto ng sa isang concert pianist. Baka may mga maling nota, baka mabagal. Ngunit iyon ang magiging musika niya. Iyon ang kanyang kwento. Pinroseso ni Mateo ang lahat ng yon. Ang sakit ng pagkakamali ay dumagan sa kanya. Siya na isang kompositor ang dapat na unang nakaunawa na ang bawat piyesa ay may sariling kaluluwa. Nang gabing iyon, pumasok siyang muli sa silid ni Maya. Natutulog na ang bata, ngunit sa kanyang tabi ay ang aklat ng musika na ibinigay niya nakasara at hindi nagagalaw. Kinuha ito ni Mateo ng dahan-dahan. Bumaba siya sa kanyang studio at inilagay ang libro sa isang baul kasama ng mga lumang larawan at mga alaala ni Isabela. Pagkatapos kumuha siya ng isang blankong music sheet. Sa itaas isinulat niya ang isang pamagat,
Ang himig ni Maya. Walang mga nota. Blanko lang. Iniwan niya ang papel na ito sa mesa sa tabi ng kama ni Maya kung saan naroon dati ang libro. Walang sinabi. Walang paliwanag. Kinabukasan paggising ni Maya nakita niya ang papel. Ang himig ni Maya. Isang blankong pahina. Hindi isang hamon na punan. Hindi isang pamantayan na abutin. Kundi isang imbitasyon. Isang malinis na simula. Ang kanyang sariling pahina, nahihintaying masulatan sa kanyang sariling panahon, sa kanyang sariling paraan. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nang lumabas siya ng silid isang maliit at nag-aalangang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang blankong music sheet ay naging isang tahimik na kasunduan sa pagitan ni Mateo at Maya. Isang pag-amin ng pagkakamali mula sa ama at isang pagtanggap ng kapatawaran mula sa anak. Dahan-dahan ang liwanag ay nagsimulang bumalik sa mga mata ni Maya. Muli siya nang lumalabas ng kanyang silid at ang mga pag-uusap nila ni Ili ay napuno na naman ng sigla. Ngunit may nagbago sa loob ni Maya. Ang blankong papel na may pamagat na ang himig ni Maya ay nagtanim ng isang bagong ideya sa kanyang isipan. Hindi na ito tungkol sa pagiging kasing galing ng kanyang ina. Ito ay tungkol sa paglikha ng sarili niyang musika. At para magawa yon, kailangan niya ng higit pa sa kanyang mga kamay. Nagsimula siyang magmasid sa piano sa ibaba, hindi na lang bilang isang alaala, kundi bilang isang instrumento. Napansin niya ang 3 pedal sa ilalim nito na laging ginagamit ng kanyang ina para baguhin ang tunog ng musika, para gawin itong mas mahina, mas mahaba, mas madamdamin. Alam niyang ang mga pedal na yon ay kasing halaga ng mga tiklado at alam niyang hindi niya yon maaabot habang nakaupo. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Eli sa sala, tinanong niya ito ng direkta. Eli, para saan ang mga pedal na yan? Ipinaliwanag ni Eli sa simpleng paraan. Ang isa ay para pahinain ang tunog una korda, ang isa ay para patagalin ang alingaw-ngaw sustain, at ang isa pa, sostenuto, ay para sa mas komplikadong mga piyesa. Kailangan yan para maging maganda ang tunog, di ba tanong ni Maya? Oo, sagot ni Eli. Nagbibigay ito ng kulay at damdamin sa musika. Mula noon, isang bagong determinasyon ang nabuo sa puso ni Maya. Isang lihim na plano, isang layunin na mas malaki pa sa pagpindot ng mga tiklado. Gusto niyang maabot ang mga pedal. Gusto niyang tumayo. Isang araw nang si Mateo ay nasa isang mahalagang online meeting sa kanyang studio, kinausap ni Maya si Eli. Eli, tulungan mo ako. Saan, Maya? Gusto kong subukan. Sabi ng bata, ang mga matay nagniningning sa isang mapanganib na ideya. Gusto kong subukang tumayo. Kinabahan si Eli. Ang mga doktor ay malinaw sa kanilang sinabi. Ang pinsala sa gulugod ni Maya ay permanente. Ang anumang pagtatangkang tumayo ay hindi lang imposible, kundi mapanganib. Maya, alam mong delikado yan. Baka masaktan ka. Mag-iingat ako, pakiusap ni Maya. Ilagay mo lang ang mga unan sa paligid ko. Marami. Gusto ko lang subukan. Kahit isang beses lang. Ang determinasyon sa boses ng bata ay hindi matanggihan. May pag-aalinlangan, ngunit sa huli ay pumayag si Eli na may pangakong mag-iingat sila. Kinuha nila ang lahat ng malalambot na unan mula sa sofa at inilatag sa sahig sa paligid ng upuan ng piano. Pagkatapos, maingat na inalalayan ni Eli si Maya mula sa wheelchair papunta sa upuan ng piano. Ang simpleng paglipat na yon ay isang tagumpay na sa kanilang dalawa. Sige na, sabi ni Maya, humihinga ng malalim. Handa na ako. Anong gagawin mo, tanong ni Eli. Ang mga kamay ay nakaalalay sa likod ng bata. Vivin mo ako sa piano stool, sabi ni Maya. Ang boses ay nanginginig sa kaba at pananabik. Susubukan kong itulak ang sarili ko pataas gamit ang mga braso ko. Sumunod si Eli. Humawak si Maya sa gilid ng upuan, ang mga buto sa kanyang mga braso ay lumitaw sa ilalim ng kanyang balat dahil sa puwersa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isa,
2, 3. Gamit ang lahat ng lakas sa kanyang munting katawan, itinulak niya ang kanyang sarili. Nagawa niyang iangat ang kanyang sarili ng bahagya mula sa upuan. Ngunit ang kanyang mga binti na walang lakas ay hindi sumunod. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga kamay ay dumula sa makinis na kahoy ng upuan. Maya sigaw ni Eli, sinusubukang saluhin siya. Ngunit huli na, bumagsak si Maya sa sahig. Tumama siya sa mga unan, ngunit sa kanyang pagbagsak ang kanyang tuhod ay sumalpok sa matigas na paanan ng piano. Isang matinis na sigaw ng sakit at pagkabigo ang pumuno sa buong bahay. Sa kanyang studio, natigilan si Mateo sa gitna ng kanyang meeting. Ang sigaw na yon, alam niya kung kanino galing. Walang paalam pinatay niya ang tawag at kumaripas ng takbo palabas. Ang nakita niya sa sala ay isang eksena mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Si Maya ay nasa sahig umiiyak at yakap-yakap ang kanyang tuhod. Si Eli ay nakaluhod sa tabi niya, ang muka ay putlang-putla sa takot. Ang mga unan ay nagkalat mga saksi sa isang nabigong pagtatangka. Anong nangyari, sigaw ni Mateo, ang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Papa, ang sakit, iyak ni Maya. Binuhat ni Mateo ang kanyang anak, ang puso niya'y dinudurog ng takot at galit. Inilagay niya si Maya sa sofa at sinuri ang kanyang tuhod. May malaking pasa na nagsisimulang mamuo. Walang nabali, ngunit ang takot na naramdaman niya ay hindi masukat. Hinarap niya si Eli, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong ginawa mo, muli niyang sigaw? Bawat salita ay puno ng akusasyon. Bakit siya nasa sahig? Sinabi ko sa iyo na mag-ingat ka, senyor. Pasensya na po. Sinubukan niya lang pong... Nauutal na paliwanag ni Eli. Sinubukan ng ano? Ang sakta ng sarili niya, putol ni Mateo. Ang kanyang takot ay naging isang bulag na galit. Pinagkatiwalaan kita. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ng anak ko at hinayaan mo siyang gawin ito. Nagtanim ka ng mga imposibleng ideya sa isip niya. Umaasa siyang makakatayo. At tingnan mo kung anong nangyari. Yumuko si Eli, hindi makatingin sa kanya. Patawad po. Hindi sapat ang patawad mo, sigaw ni Mateo. Ang lahat ng kanyang pinipigilang emosyon, ang takot, ang pagsisisi, ang kawalan ng pag-asa, ay sumabog at natuon lahat kay Eli. Binigyan mo siya ng huwad na pag-asa. Pinaniwala mo siyang kaya niyang gawin ang mga bagay na sinabi na ng siyensya na imposible. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo rito. Napatingala si Eli, ang mga matay nanlalaki sa gulat. Narinig mo ako, sabi ni Mateo, ang boses ay malamig at pinal. Umalis ka na. Ngayon din. Ang mga salitang umalis ka na ay binitawan ni Mateo na parang isang hatol. Malamig, pinal at walang puwang para sa anumang apela. Nanatiling nakayuko si Eli, ang mga balikat ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng kabiguan. Nabigo siya ng protektahan si Maya at nabigo siyang panatilihin ang tiwala ni Mateo. Ngunit bago pa man siya makatayo, para lisanin ang bahay, isang boses ang pumigil sa lahat. Hindi. Ang sigaw ay nanggaling kay Maya. Nakaupo siya sa sofa, ang muka ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang damdaming mas malakas pa sa sakit, galit. Galit na hindi para kay Eli, kundi para sa kanyang ama. Hindi siya aalis. Sigaw muli ni Maya, itinuturo si Eli. Wala siyang kasalanan. Ako ang nagpumilit. Tumingin si Mateo sa kanyang anak, naguguluhan sa biglaang pagtatanggol na ito. Maya, anak, sinaktan ka niya. Hindi, putol ni Maya. Ako ang may kasalanan. Pero kasalanan niyo rin to. Natigilan si Mateo. Ano? Bakit ako? Dahil hindi kayo naniniwala sa akin. Ang mga salita ay lumabas na. Parang mga bala, bawat isa ay tumatama sa puso ni Mateo. Kayo ang laging nagsasabi kung ano ang hindi ko kaya. Kayo ang laging nagpapakita ng takot. Si Eli lang ang tumingin sa akin
at nagtanong kung ano ang gusto ko at gusto kong subukan. Kahit masaktan ako, gusto kong subukan. Ang pagsabog ng damdamin ni Maya ay nagpatulala sa silid. Ang kanyang mga salita ay latigo ng katotohanan na humahampas sa mukha ni Mateo. Sa loob ng 2 taon ang tingin na ibinibigay niya kay Maya ay tingin ng pag-aalala ng limitasyon. Ang tingin ni Eli ay tingin ng posibilidad. Sa gitna ng katahimikan tumayo si Eli, ang mukha'y determinado. Hindi siya aalis ng ganito. Hindi niya iiwan si Maya sa ganitong kalagayan. Senyor Mateo, sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Patawad kung nilabag ko ang tiwala ninyo. Ngunit ang anak ninyo ay hindi isang babasaging kristal. Isa siyang mandirigma. At ang isang mandirigma ay kailangang lumaban. Labanan ng ano? Ang katotohanan, mapait na sagot ni Mateo. Ang katotohanan ay hindi na siya makakalakad pa. Hindi muling sigaw ni Maya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang sigaw ay may kasamang isang pambihirang kilos. Gamit ang kanyang mga braso, itinulak niya ang sarili pababa mula sa sofa. Gumapang siya sa sahig sa kabila ng sakit sa kanyang tuhod palapit sa piano. Maya, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito, utos ni Mateo puno ng pag-aalala. Ngunit hindi nakinig si Maya. Nagpatuloy siya sa paggapang hanggang sa maabot niya ang paanan ng piano stool. Mula roon tiningala niya ang kanyang ama, ang mga matay puno ng isang desperadong hamon. Hindi kayo naniniwala? Tingnan niyo to. Hinawakan niya ng mahigpit ang 2 paa ng upuan. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa puwersa. Ang kanyang mukha ay namumula sa hirap. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nakatuon sa isang layunin. Maya tama, napakiusap ni Mateo, handang tumakbo para pigilan siya. Ngunit pinigilan siya ng isang tingin mula kay Eli, isang tingin na nagsasabing, hayaan mo siya. Maniwala ka sa kanya. Kahit ngayon lang. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Inalala niya ang pakiramdam ng pagbagsak. Ngunit sa pagkakataong ito, itinapon niya ang takot. Pinalitan niya ito ng galit. Galit sa kanyang mga binti na ayaw sumunod. Galit sa mga tingin ng awa. At higit sa lahat, galit sa kawalan ng tiwala ng sarili niyang ama. Grrrr! Isang ungol ng determinasyon ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan pulgada, bawat pulgada, itinulak niya ang kanyang sarili pataas. Ang kanyang mga braso ang bumubuhat sa bigat ng kanyang katawan. Ang kanyang mga binti ay nakabaluktot walang silbi. Ngunit patuloy siya. Ang mundo ni Mateo ay tumigil sa pag-ikot. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na lumalaban sa grabidad sa siyensya sa sarili nitong katawan. Bawat sandali ay parang isang kawalang hanggan. At pagkatapos nangyari ito, gamit ang huling onsa ng kanyang lakas, itinulak ni Maya ang kanyang sarili at isinandal ang kanyang likod sa mismong piano. Ang kanyang mga braso ay binitawan ng upuan. Sa isang milagrosong sandali, siya ay nakatayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis. Ngunit siya ay nakatayo, mag-isa, walang tulong. Tumagal ito ng 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. 3 segundo na nagpabago ng lahat. Sa loob ng 3 segundong yon, tumingin si Maya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Sa kanyang mga mata, walang galit, walang sakit. Tanging isang tanong, naniniwala na po ba kayo ngayon? Pagkatapos ng 3 segundo ang lakas ay tuluyang nawala. Ang kanyang mga binti ay bumigay at siya ay bumagsak pabalik sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang pagbagsak ng kabiguan. Ito ay isang pagbagsak ng tagumpay. Nakatulala si Mateo. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang isip ay sumusubok na iproseso
ang imposibleng bagay na kanyang nasaksihan. Ang mga sinabi ng doktor, ang mga resulta ng MRI, ang mga diagnosis, lahat ay nawalan ng saysay sa harap ng 3 segundong iyon. Si Eli, ang unang kumilos. Lumapit siya kay Maya at niyakap ito ng mahigpit. Nagawa mo, bulong niya, ang boses ay puno ng luha. Maya, nagawa mo. Dahan-dahan na, para bang isang taong naglalakad sa panaginip, lumapit si Mateo. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Hinaplos niya ang basang buhok ni Maya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pipaano yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin si Maya sa kanya pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Dahil gusto ko po, sagot niya, na para bang iyon ang pinakasimpleng paliwanag sa mundo. Yumuko si Mateo hanggang sa ang kanyang noo ay sumayad sa sahig. At doon sa harap ng kanyang anak at ng babaeng pinagsabihan niya ng masasakit na salita, humagulgol siya. Isang iyak ng pagsisisi, ng pagkamangha at ng isang bagong silang na damdamin na matagal na niyang ibinaon. Pananampalataya. Patawarin mo ako, anak, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala. Patawarin mo ako. Inangat ni Maya ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ng kanyang ama. Okay lang po, Papa, sabi niya. Ngayon naniniwala na kayo. Itinaas ni Mateo ang kanyang ulo at tumingin kay Eli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at hiya. Patawad, Eli. Patawarin mo ako. Ngumiti lang si Eli sa gitna ng sarili niyang mga luha. Ang pananampalataya ay nagsimulang bumalik sa bahay na walang musika. At sa sandaling iyon, alam nilang 3 na ito ay simula pa lamang ng isang mahaba at mahirap, ngunit hindi imposibleng paglalakbay. Ang 3 segundong pagtayo ni Maya ay naging isang alamat sa loob ng bahay ng mga Del Rosario. Ito ang naging pundasyon ng kanilang bagong tuklas na pag-asa. Sa utos ni Mateo, ang sala ay binago. Nagpakabit siya ng mga parallel bars na pambata, naglagay ng makakapal na rubber mats sa sahig, at kinonsulta ang pinakamahuhusay na physical therapist, hindi na para tanungin kung posible bang makatayo si Maya, kundi para alamin kung paano ito gagawin ng pinakaligtas. Nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Maya. Isang yugto ng pawis luha at paulit-ulit na pagbagsak. Ang bawat araw ay isang laban. Mula sa kanyang wheelchair, pipilitin ni Maya na abutin ang mga parallel bars. Gamit ang lakas ng kanyang mga braso, iaangat niya ang kanyang sarili. At sa bawat pag-angat, susubukan niyang ilagay ang bigat sa kanyang mga binti. Sa una, ang mga binti niya ay parang 2 espageteng walang buhay. Kaagad siyang babagsak, ngunit hindi sila sumuko. Si Eli ay laging nasa tabi niya, nagbibigay ng suporta at tamang gabay sa postura. Si Mateo naman, na dati takot na mapanood ang anumang paghihirap ng anak, ay naging kanyang pinakamalaking tagahanga. Inaayos niya ang mga unang pinupunasan ang pawis sa noo ni Maya at palaging may handang salita ng pag-encourage. Isa pa, anak, kaya mo yan. Magaling. Mas matagal ka nang nakatayo ngayon kaysa kahapon. Ngunit ang progreso ay napakabagal, masakit. Pagkatapos ng 1 buwan ng pagsasanay, ang pinakamatagal na kayang itayo ni Maya ay 10 segundo. Pagkatapos ng 2 buwan, 15 segundo. Ang bawat segundong nadadagdag ay katumbas ng daan-daang pagbagsak. Ang sala na dati isang lugar ng malungkot na alaala ay naging isang gymnasium ng determinasyon. Ngunit ito rin ay naging isang lugar ng matinding pagkadismaya. Ayoko na, sigaw ni Maya isang hapon pagkatapos ng 20 pagbagsak niya sa araw na yon. Bumagsak siya sa makapal na rubber mat, ang mukay basang-basa ng pinaghalong pawis at luha. Pagod na ako. Ang sakit-sakit na ng mga braso ko at ang mga binti ko. Wala pa ring nangyayari. Lumuhod si Mateo sa tabi niya. Anak, nagkakaroon ng pagbabago. Mas lumalakas ka. Hindi totoo, hagulgol ni Maya. Pareho pa rin kahapon.
Nakatayo ako ng 20 segundo. Ngayon, hindi ko man lang maabot ang 10. Umuurong ako. Papa, umuurong. Ang paghihirap na makita ang anak na ganito ay unti-unting kumakain sa bagong pananampalataya ni Mateo. Nagsimulang bumalik ang mga demonyo ng pagdududa sa kanyang isipan. Paano kung tama ang mga doktor? Paano kung ang 3 segundong yon ay isang pambihirang fluke lang, isang muscle spasm na hindi na mauulit? Paano kung pinapahirapan lang namin siya sa isang bagay na talagang imposible? Ang mga gabing dati puno ng tahimik na pag-asa ay napalitan ng mga gabing puno ng pag-aalala. Nagsimula siyang magsaliksik online, nagbabasa ng mga medical na journal, naghahanap ng mga katulad na kaso. Ang lahat ng nababasa niya ay tumuturo sa iisang konklusyon. Ang tsansa ay halos wala. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Maya, pagod mula sa maghapong pagsasanay, gumawa si Mateo ng isang bagay na ipinangako niyang hindi na gagawin. Palihim niyang tinawagan ng isang kilalang espesyalista sa spinal cord injuries sa Amerika, isang doktor na dati na niyang kinonsulta. Isinara niya ang pinto ng kanyang studio, ang boses ay halos pabulong. Dr. Miller, it's Mateo del Rosario. Yes, about my daughter Maya. Ikinuwento niya ang lahat, ang 3 segundong pagtayo, ang mabagal na progreso, ang araw-araw na paghihirap. Umaasa siyang makarinig ng kahit anong salita ng pag-asa. Ngunit ang sagot ng doktor ay malamig at klinikal. Mr. Del Rosario, what you're describing sounds like neuromuscular facilitation, a temporary response. It's admirable that she has K-will, but based on her medical records, the damage is extensive. The chances of her achieving functional ambulation are frankly statistically insignificant. Pagkatapos ay dumating ang mga salitang dumurog sa puso ni Mateo. Have you considered a specialized residential facility? They can provide her with the best quality of life within her limitations. They teach children to be independent in their wheelchairs, to focus on skills that are realistically achievable. Hindi na narinig ni Mateo ang iba pang sinabi ng doktor. Within her limitations, realistically achievable, specialized residential facility. Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Isang pasilidad kung saan tinuturuan ang mga bata na sumuko. Pinatay niya ang tawag, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sumandal siya sa kanyang upuan, ang mukhay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang pagdududa ay naging isang dambuhalang halimaw na lumalamon sa lahat ng kanyang pag-asa. Baka nga mali sila. Baka nga pinapahirapan lang nila si Maya. Baka ang pinakamagandang magagawa niya bilang ama ay ang tulungan siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Sa kabilang panig ng bahay nagising si Maya. Nauuhaw siya. Dahan-dahan itinulak niya ang kanyang wheelchair palabas ng silid patungo sa kusina para kumuha ng tubig. Habang dumadaan siya sa tapat ng studio ng kanyang ama, narinig niya ang boses nito. Ang pinto ay hindi gaanong nakasara at ang mga salita, kahit pabulong, ay malinaw sa katahimikan ng gabi. A specialized residential facility. Within her limitations, realistically achievable. Natigilan si Maya sa gitna ng pasilyo. Ang baso na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Specialized residential facility. Isang lugar kung saan ipinapadala ang mga batang tulad niya. Isang lugar kung saan sila itinatago. Within her limitations, sa loob ng kanyang mga limitasyon, ang mga salitang kinamumuhian niya. Narinig niya ang pag-uusap nila ng kanyang ama. Ang kanyang ama na nagsabing naniniwala na ito. Ang kanyang ama na nangakong susuporta sa kanya. Ang kanyang ama ay sumusuko na. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa sa alinmang pagbagsak na naranasan niya. Ang pisikal na sakit sa kanyang mga braso at binti ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagtataksil na gumuguhit ngayon sa kanyang puso.
Dahan-dahan at halos walang ingay, itinulak niya ang kanyang wheelchair pabalik sa kanyang silid. Hindi na siya nauuhaw. Ang nararamdaman niya ay isang nagyelong lamig na kumakalat sa buong katawan niya na para bang ang lahat ng dugo ay umalis sa kanyang mga ugat. Humiga siya sa kanyang kama, ngunit hindi na nakatulog. Nakatitig lang siya sa kisame sa blangkong music sheet na nakadikit doon. Ang himig ni Maya. Isang kasinungalingan. Paano siya lilikha ng sarili niyang himig kung ang mismong kompositor ng kanyang buhay ay nawalan na ng pananampalataya sa kanya? Kinabukasan may kakaibang katahimikan kay Maya. Isang katahimikang mabigat at mapanganib. Pumasok si Eli sa kanyang silid, gaya ng dati na may masayang bati. Magandang umaga, Maya. Handa ka na ba para sa ating pagsasanay? Hindi sumagot si Maya. Nakaupo lang siya sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Maya, tawag muli ni Eli lumalapit. May problema ba? Dahan-dahang lumingon si Maya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng determinasyon, ay blangko at walang buhay. Wala na pong pagsasanay, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-aalalang tanong ni Eli. Ayoko na, sabi ni Maya. Tama si Papa. Tama ang mga doktor. Imposible. Sayang lang ang oras nating lahat. Natigilan si Eli. Maya, hindi. Yan totoo. Napakalayo na ng narating mo. Talaga, putol ni Maya, may bahid ng sarkasmo sa kanyang boses. Nakarating saan? Sa 10,000 pagbagsak. Sa mga pasang hindi na nawawala. Sa mga braso na parang puputok na sa sakit. Para saan, Eli? Para sa 20 segundo, tapos ano? Bukas, baka 15 segundo na lang ulit. Tapos babalik sa 10. Tapos sa wala. Tumayo siya mula sa wheelchair at gumapang papunta sa kanyang kama. Humiga siya at nagtalukbong ng kumot. Pagod na ako, sabi niya. Mula sa ilalim ng kumot, gusto ko nang matulog. Pumasok si Mateo sa silid, na rinig ang pag-uusap nila. Dala-dala niya ang bigat ng pagkakasala mula sa kanyang tawag kagabi. Nakita niya ang anyo ni Maya sa ilalim ng kumot, isang maliit na bundok ng pagsuko. Anak, sabi niya lumalapit. Umalis na po kayo, sagot ni Maya, ang boses ay muffled. Huwag niyo na po akong alalahanin. Maghahanap na po ako ng mga realistically achievable na mga pangarap. Ang paggamit ni Maya sa mismong mga salita mula sa telepono ay parang isang patalim na direktang itinarak sa puso ni Mateo. Narinig niya. Narinig ng kanyang anak ang kanyang pagdududa. Narinig nito ang kanyang pagtataksil. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mateo. Walang anumang paliwanag ang sapat para burahin ang pinsalang nagawa niya. Ang halimaw ng pagdududa na lumamon sa kanya kagabi ay lumamon na rin ngayon sa huling hibla ng pag-asa ng kanyang anak. Sa buong araw na yon, hindi lumabas si Maya sa kanyang silid. Hindi siya kumain, hindi siya nakipag-usap. Ang bahay ay muling binalot ng katahimikan, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng paghihintay. Ito ay ang mabigat at pinal na katahimikan ng isang puntod. Ang tunog ng pagsuko. Ang tunog ng isang himig na tuluyan ng namatay. Ang sumunod na araw ay mas malala pa. Ang katahimikan ni Maya ay naging isang pader na mas matibay pa kaysa sa dati niyang isinarang pinto. Tinanggihan niya ang lahat ng pagkain na dinala ni Manang Lita. Hindi niya pinansin ang mga pakiusap ni Eli. Ang tanging ginawa niya ay humiga sa kama, nakatalikod sa mundo, isang maliit na figura ng ganap na pagkatalo. Hindi na ito makayanan ni Mateo. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Kinagabihan pumasok siya sa silid ni Maya, determinado na sirain ang pader na siya mismo ang nagtayo. Maya, anak, mag-usap tayo, pakiusap niya. Umupo sa gilid ng kama. Hindi kumilos si Maya. Alam kong narinig mo ako kagabi. Pagpapatuloy ni Mateo, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Nagkamali ako, anak. Natakot ako.
Natakot akong makita kang nasasaktan araw-araw. Dahan-dahang gumalaw si Maya sa ilalim ng kumot. Humarap siya sa kanyang ama at ang nakita ni Mateo sa mukha ng kanyang anak ay nagpadurog sa kanyang puso. Ang mga mata nito ay hindi na blangko. Ang mga ito ay puno ng isang malalim at malamig na galit. Natakot kayo para sa akin o natakot kayo para sa sarili ninyo? Tanong ni Maya, ang boses ay matalas na parang bubog. Natakot kayo dahil napapagod na kayong umasa. Dahil napapagod na kayong makita ang sirang laruan na hindi nyo na kayang ayusin. Hindi yan totoo. Maya, totoo. Sigaw ni Maya, biglang umupo. Itinapon niya ang kumot. Gusto nyo na akong itapon, di ba ipadala sa isang lugar kung saan hindi nyo na ako makikita para hindi na ako maging paalala ng kabiguan ninyo. Hindi sigaw pabalik ni Mateo, ang luha ay nagsisimula nang bumuo sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, anak. Kung mahal niyo ako, bakit kayo sumuko? Ang tanong ni Maya ay tumagos sa pinakabuod ng kaluluwa ni Mateo. Kung mahal niyo ako, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Hindi makasagot si Mateo dahil sa isang madilim na sandali sa kaibuturan ng kanyang pagod na puso, sumuko nga siya. At nakita yun ni Maya. Lahat kayo lumabas, kayo, utos ni Maya. Ang tingin ay lumipat mula kay Mateo patungo kay Ellie na tahimik na nakatayo sa may pinto. Iwanan niyo akong mag-isa. Sanay na naman ako. Ngunit hindi umalis si Ellie. Lumapit siya kay Maya at hinawakan ang kamay nito. Hindi ka namin iiwan, Maya, at hindi kami sumuko sa'yo. Siya sumuko, sigaw ni Maya, binawi ang kamay at itinuro si Mateo. Ang sarili kong ama sumuko sa akin. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabali sa loob ni Mateo. Ang sakit, ang pagsisisi, ang pag-ibig, lahat ay nagsama-sama at naging isang desperadong desisyon. Hindi niya hahayaan na matapos ito ng ganito. Hindi ako sumuko, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Tumayo siya at naglakad papunta sa kabilang dulo ng silid, malapit sa bintana. Humarap siya kay Maya. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na bangin. Patutunayan ko sa iyo, sabi niya. Iniunat ang kanyang mga braso na para bang naghihintay ng isang yakap. Hindi ako sumuko, Maya. Hinding-hindi. Tinitigan ni Maya ang kanyang ama. Ang galit sa kanyang mga mata ay nagsimulang maghalo sa pagkalito. At pagkatapos, sa gitna ng matinding tensyon na bumabalot sa silid, gumawa si Maya ng isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Sa isang galaw na puno ng purong galit at desperasyon, ibinaba niya ang kanyang sarili mula sa kama. Bumagsak siya sa sahig, ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya dumaing. Gumapang siya palayo sa kama, palayo sa lahat. Papunta sa gitna ng silid. Hindi niyo kailangang maniwala, sabi niya. Humihingal ang boses ay nanginginig sa pinaghalong emosyon. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Ginamit niya ang isang maliit na mesa bilang suporta para itaas ang kanyang katawan. Nagawa niyang lumuhod. Pagkatapos, gamit ang pader, itinulak niya ang sarili. Nakatayo siya. Nanginginig. Hindi matatag. Ngunit nakatayo. Si Mateo ay nakatayo pa rin sa kabilang dulo ng silid. Ang mga braso ay nakaunat pa rin. Ang puso niya ay parang sasabog. Nakikita niya ang paghihirap sa bawat hibla ng katawan ng kanyang anak. Anak? Bulong niya. Tumingin si Maya sa kanya, ang mga matay nag-aapoy. Pagkatapos tumingin siya sa espasyo sa pagitan nilang dalawa. Mga 10 talampakan. Isang imposibleng distansya. Sa isang sigaw na naglalaman ng lahat ng kanyang sakit, galit, pag-ibig at pag-asa, binitawan niya ang pader. At humakbang siya. Isang hakbang, ang kanyang kaliwang paa, na dati walang buhay, ay gumalaw pasulong. Nayanig ang kanyang buong katawan. Muntik na siyang bumagsak, ngunit sa isang himala ng kalooban, napanatili niya ang kanyang balanse. Napasinghap si Eli, itinikom ang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring makasira sa konsentrasyon ng bata.
Humakbang muli si Maya. Ang kanang paa naman, mas nanginginig, mas hindi tiyak. 2 hakbang. Si Mateo ay parang isang estatwa, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang tanging nagpapatunay na buhay siya ay ang mga luhang tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. 3 hakbang. Mas mabilis na parabang natatakot na mawala ang momentum. 4. Isang pag-atubili. 5. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay. 6. Isang ungol ng hirap. Pagkatapos sa huling hakbang, tiningnan niya ang kanyang ama, ang kanyang destinasyon. Ang mga braso nitong naghihintay. 7 hakbang, ang kanyang lakas ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang mga binti ay bumigay, ngunit hindi na mahalaga. Dahil sa kanyang pagbagsak, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Niyakap siya ni Mateo ng napakahigpit na para bang hindi na niya ito pakakawalan pa. Bumagsak silang dalawa sa sahig, magkayakap, isang ama at isang anak, na sa wakas ay nagtagpo sa gitna ng bangin na minsay naghiwalay sa kanila. 7. Humihingal na, sabi ni Maya, ang muka'y nakasubsob sa dibdib ng kanyang ama. 7 hakbang. Nakita ko, anak, humagulgol si Mateo, hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Nakita ko, bawat isa. Ang galing-galing mo. Papa. Iyak ni Maya, patawad po. Shhh, sabi ni Mateo, hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. Ako ang humihingi ng tawad. Ako. Patawarin mo si Papa. Sa sulok, si Eli ay tahimik na umiiyak, isang saksi sa pinakamakapangyarihang musika na nalikha sa bahay na yon. Hindi musikang gawa sa mga nota, kundi musikang gawa sa 7 hakbang, isang basag na puso, at isang pag-ibig na sa wakas ay natagpuan ang tunay nitong himig, ang himig ng hindi pagsuko. 1 taon ang lumipas. Ang 7 hakbang ni Maya ay naging 8, pagkatapos ay 10, pagkatapos ay isang buong silid na kaya na niyang tawirin. Hindi ito isang milagrong paggaling na tulad ng sa mga pelikula. Ang kanyang paglakad ay laging may kasamang pag-iingat, isang bahagyang pagkandirit, na palaging magiging paalala ng kanyang pinagdaanan. Gumagamit siya ng isang magandang tungkod na gawa sa kahoy na idinisenyo mismo ni Mateo na may nakaukit na maliliit na nota ng musika, ngunit nakakalakad na siya. At iyon ang mahalaga. Ang bahay sa Tagaytay ay hindi na isang kulungan o isang museo ng kalungkutan. Ito ay naging isang tahanan muli. Ang mga bintana ay laging bukas, pinapapasok ang sinag ng araw at ang amoy ng mga bulaklak mula sa hardin. Ang sala ay hindi na isang gymnasium ng paghihirap, kundi isang lugar kung saan si Maya, sa tulong ni Eli, ay nag-aaral kung paano gamitin ang kanyang katawan sa isang bagong paraan. Si Eli ay hindi na lang isang tagapag-alaga. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya, isang guro, at isang kaibigan. Dumating ang 3 anibersaryo ng pagkamatay ni Isabela. Sa mga nakaraang taon, ang araw na ito ay isang araw ng pag-iwas at pagluluksa. Ngunit sa taong ito, nagpasya si Mateo na gawin itong isang araw ng pag-alala at pagdiriwang ng buhay. Nag-imbita siya ng iilang piling tao, ang kanyang mga magulang, ang mga kapatid niya, na natutunan ng tumingin kay Maya nang may paghanga sa halip na awa si Manang Lita at si Eli. Hindi ito isang malaking handaan, isang simpleng salo-salo lamang. Sa gitna ng pagtitipon, nawala si Maya. Hinanap siya ni Mateo at natagpuan sa sala, tahimik na nakatayo sa harap ng piano. Ang puting kumot na dating bumabalot dito ay matagal nang nakatago sa baul. Ang kahoy nito ay makintab at laging pinupunasan, at ang mga tiklado ay laging handa. Okay ka lang, anak, tanong ni Mateo. Tumango si Maya at tumingin sa kanya. Papa, gusto ko pong tumugtog para kay Mama. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Sige anak. Siguradong matutuwa siya. Tinulungan niya si Maya na maupo sa upuan ng piano. Sa pagkakataong ito, kaya na niyang abutin ang mga pedal, lalo na ang sustain pedal na pinakamahalaga sa kanya.
Ang lahat ng kanilang mga bisita ay tahimik na pumasok sa sala, naupo at naghintay. Walang nag-utos sa kanila, kusa silang naramdaman na isang sagradong sandali ang magaganap. Huminga ng malalim si Maya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang nagpapaalam sa kanyang ina. Pagkatapos ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa mga tiklado. Ang mga unang nota ay simple at nag-aalangan. Hindi ito isang piyesa mula sa isang sikat na kompositor. Hindi rin ito ang mga lumang awitin ni Mateo. Ito ay isang bagay na bago. Isang himig na malinaw na galing sa puso ng isang bata. Ang melodiya ay may bahid ng kalungkutan, isang pag-alala sa nawala. Ngunit habang tumutuloy ito, isang bagong tema ang umusbong, isang tema ng pag-asa, ng determinasyon. Ang mga nota ay parang mga hakbang, minsan ay mabagal at hirap, minsan ay mas mabilis at mas tiyak. Ang kanyang kaliwang kamay ay nagbibigay ng simpleng harmonya habang ang kanang kamay ang kumakanta ng pangunahing himig. Ginamit niya ang sustain pedal, pinapatagal ang tunog ng bawat nota, pinupuno ang buong silid ng isang alingawngaw na puno ng damdamin. Ito ang himig ni Maya. Ang blangkong papel na dati nasa kanyang silid ay napuno na. Nakinig ang lahat na bibighani. Nakita nila hindi lang ang isang batang tumutugtog ng piano. Nakita nila ang kanyang buong paglalakbay sa bawat nota. Ang pagbagsak, ang pagtayo, ang 7 hakbang, ang tagumpay. Nang matapos ang piyesa sa isang huling nota na mahaba at puno ng kapayapaan, isang ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos isa-isang tumulo ang mga luha sa mga mata ng mga nakikinig. Sinundan ito ng isang marahan at magalang na palakpakan, isang pagkilala sa isang milagrong kanilang nasaksihan. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng mga bisita, naupo si Mateo sa tabi ni Maya sa piano. Ang ilaw lang mula sa buwan ang nagsisilbing liwanag nila. "Ang ganda ng tinugtog mo, anak," sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Ang ganda ng himig mo." Ngumiti si Maya. "Para po sa inyo ni Mama." Hindi na nagsalita pa si Mateo, bagkus ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa mga tiklado sa tabi ng mga daliri ng kanyang anak. Sinimulan niyang tugtugin ang himig ni Maya, ngunit dinagdagan niya ito ng mas malalim na harmonya ng isang counter melody na yumayakap sa himig ng bata. Nagkatinginan sila at sabay nang ngumiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang bahay ay napuno ng musika na galing sa 2 Del Rosario. Isang duet, isang pag-uusap na walang salita. Ang ama ay hindi na tinatapos, ang isang lumang hindi natapos na symphony. Bagkus nagsisimula siya ng isang bago kasama ang kanyang anak. Ang kanilang mga himig magkaiba, ngunit magkatuwang, ay nagsasama-sama lumilikha ng isang bagong kwento. Tumayo sila at lumabas sa terasa, kung saan si Eli ay tahimik na nagmamasid sa kanila, may ngiti sa kanyang mga labi. Magkakasama silang 3 na pinanood ang lawa ng Taal, ang ibabaw nito'y kumikinang na parang pilak sa ilalim ng buwan. Ang bulkan ay natutulog payapa. "Pinalaya mo kami, anak," bulong ni Mateo, inakbayan si Maya. Sumandal si Maya sa kanyang ama. Ang pagod, ngunit masayang puso ay payapa na. Tumingala siya at nakita ang isang tala na kumislap ng pinakamaliwanag sa lahat. Hindi na niya kailangang maging katulad ng kanyang ina para maging isang bituin. Siya ay isang tala sa kanyang sariling kalangitan. Isang tala na dumaan sa kadiliman, ngunit sa huli ay muling natutong magningning.